Di puta! Ayoko na! Ano na Pilipinas? Kaya pa ba? Are you a new driver just like me? Are you planning to go to Visayas from Luzon? Pero nag-aalala ka kung ano ang proseso, magkano ang gagastusin, kamusta ang daanan? Kung balak mo mag-land travel from Manila to Bohol gamit ang isang electric car o yung kotse na meron ka ngayon, tara samahan mo ko sa biyahe na to at maghahanap tayo ng bagong simula sa Bohol. Nervous ako. Lord Jesus Christ, thank you for this opportunity to have a new beginning. Lord, ingatan niyo po kami sa biyahe namin papuntang Bohol. Sparky, how are you? Hola! How are you, baby? So guys, kakatapos lang natin magpagas at umabot siya ng 1,900 plus. By the way, I'm with my partner Justine and our baby. So after 5 years, I'm making a big comeback on YouTube. Over Sparky. Hi, Abracadabra. Welcome to Bagong Lucena. Grabe. Kaya pagpapunta talagang Bicol dapat careful. Dahan-dahan lang. Aanay mo naman yung mabilis ka at nasa kabilang hukay naman yung paa mo, di ba? Sa sweet girl lang tayo. Sa mukha roller coaster dito. Ay na. Nakalaos na tayo. Pero mahaba pa din ang biyahe. Hello guys, sobrang lubak dito. Nandito na kami sa Timonan. You can see guys, yun naman mga lubak. Super lubak. Driver ramen. Saan ka pa? Arte ka pa. Babalik na ako. Ang daming lubak. Ano na? Kaya pa po ba? Ay! May puta. Ayoko na! Nakakaloka. Tingnan mo, oh. Ano na Pilipinas? Kaya pa ba? Laban pa po ba? Yes or no? Kaya hindi mo din masisisi ang mga Pilipino kaya bakit imbir na. Kasi syempre national highway ito nagdadaanan. Syempre every time na bumabaha, every time na dumadaan dito, may remind na anong nangyayari. Ba't ganito yung daan? Bakit hindi ko taba-taba na mukha ko? Mukha na akong siopaw dyan na nagbasa. Oo nga, masyado ilapit. Time check is 7:21 a.m. Yes. Dahil na po tayo sa Gumaca area. 4 hours na po tayong nag-drive. More than 1 hour na po tayo nakikipaglaban sa Lubak. Pero laban lang, walang bibitaw. Ang lapit naman! Dagat! Alam mo naman, napakalaki ng mukha natin. Baka sabihin, kain. Welcome to Bicolandia. Stop over kami for the dogs and kumain ng mabilis. Nakatapos lang namin mag-stop over. Time now is 10:28. We'll continue driving 7 more hours to Matnog, Sorsogon. Kamusta, be? Are you okay? Mapagod na, be? Mas malala ang Lubak sa Camarines Sur area. Mas biyoit.
nandito ka, hindi ka pwede mag 60 to 80 kph. Wasak ang suspension mo. At wasak din yung gulong mo. Dapat ang dating namin doon ay 5:30. Ngayon naging 6 o'clock na. Dito kami sa isang coffee shop for a quick stopover. And then dire-diretso na ng Sorsogon, Matnog. Hola! Sparky! Look at the car. It's so dirty na. Pero so far, kinakaya ni Kicks na ilalabang. Okay. Amoy. Ang baho ko na. Nagdadrive lang ako pero ang baho ng kilikili ko. Tapos habang tense ata, ninilagos ata ako kanina. Ngayon naman ang sakit ang puwet ko. So, magpahinga muna tayo sa biyahe ng very, very light. Pag malapit ka na sa Matnog, Sorsogon, you'll start noticing a blue line on the right side of the road. Ibig sabihin, papalapit ka na sa Station 3, Matnog Port Registration and Queue Number area. Para hindi ka malito, pinin ko sa Google Maps ko yung Station 3, Matnog Port Registration and Queue Number. And once you're there, all you have to do is show them the photocopy of your ORCR and then the photocopy of your driver's license. Make sure to bring the original copies with you. Pagkatapos nun, bibigyan ka ng queue number. Since dumating kami past 8 p.m. sa Matnog, Sorsogon, we decided to stay sa Action Homestay because it's super pet friendly. 1,500 pesos ang room. Early morning, diretso kami sa one-stop shop ng Matnog. Window 1, I gave them the queue number that I got from the registration area. And then I was instructed to go to window number 10. Dun sa window number 10, I paid 3,403 pesos and 8 cents for the SUV, including driver plus 1 passenger. Passenger terminal fee, 30 pesos each, so total 60 pesos. Roro terminal fee, 129 pesos. And then sa window 20, kukunin mo lang yung signature ng Coast Guard. Nice and simple kahit may konting palipat-lipat. I know there are some people who are telling na wag magdala or kumuha ng mga certificate from Bureau of Animal Industry or from ABET. I recommend that please do not listen to them because what if hanapin yun sa inyo sa Matnog Port at wala kayong mapakita? Magiging napakalaking aberya siya. Nasa port na kami ng 7:30 in the morning. Nakasakay kami ng barko ng 10 a.m. Pero umalis yung barko ng 12:45. Dumating kami sa Allen, Northern Samar ng almost 2 p.m. Imagine the agony of waiting from 7:30 a.m. to 2 p.m. Next level siya. Yung mga barko nila hindi ganun ka-timely yung dating at alis. So, the waiting time, the long waiting time should be expected. The disembarkation was easy breezy. Just go to your car, start your engine, and drive off. Ang lalaki ng lubak, ha? Ay! Di puta! Grabe naman yung lubak. Kaloka, akala ko carry lang. To be fair, even though na ang daming lubak din sa Samar, makikita mo na they're improving their roads naman. Ang dami ko nang nadaanan na road construction. Yun nga lang dito sa area na to, mga pataas siya, patawik siya, tapos biglang may lubak. Nakakatakot siya, talo na sa kagaya kong first time na long driver. But so far, kinakaya naman. Continue on Calbayog, Santa Margarita Diversion Road for 6 kilometers. We found out na may free massage chair dito sa hotel na tinutuluyan namin ngayon. So relaxing. So refreshing. Oh my God, ang sarap. Ah. Bali ka na. So, 203 kilometers left. Meron pa tayong 1 bar. Papagas na tayo ngayon. So,
So, umabot siya ng 1,069 kilometers for the very first time. Ayan. 1,856.62, no? Hopefully, we'd be able to catch Aurora. At makarating na ng Bohol. Take the next right onto Maharlika Highway, Pan-Philippine Highway. Laban na laban pa si Kicks, hindi pa masyado siyang madumi. Party, hello! I've walked through valleys, shadows all around, lost in my own worries, couldn't find solid ground. I've made mistakes I can't outrun, but your grace shines brighter than the morning sun. I've fallen down, I felt so small, wondered if I'd ever rise above it all. But in the quiet of a broken prayer, I found a peace that only you can share. We're here in Bato, Leyte. Nakakuha na kami ng ticket. Ang cost ng SUV ay 3,403 pesos. And free na yung ticket for the driver. Kung gusto mong i-upgrade, mag-add ka na ng 80 pesos. Yung ticket pricing nila ay 424 economy and 500 for tourist. Naka-aircon na siya. Kahit pala maaga kami dumating, hindi kami aabot. Kasi nga, dalawa na lang yung trips from Bato to Bohol. 7 a.m. and 3 p.m. Nakahabol kami sa 3 p.m. After makakuha ng ticket, you'll go to window number 4 para sa Roro Terminal Fee. After that, punta ka sa guard. And then hanapin mo si Coast Guard. Asa Coast Guard? Ano te? Coast Guard. Ah, thank you. Super walk. So, dito ka pupunta sa Coast Guard to get their signature or permit. Dito sa likod ko, this is where you can park your car. Pero ako kasi, doon ako nag-park. Doon ako pinag-parking security guard bilang kagandahan tayo. Parang di na daw ako umikot. Nice naman sila dito. Of course, mga Bisaya sila. Scary. Di ba ako malalaglag dyan, kuya? Tiwala. Thank you. Touchdown Bohol. Parang naiimo ko ngayon.
Well, nandito na kami sa Bohol. And I feel all the emotions overwhelming me right now. Driving for over 1,000 kilometers via land and ferry. It can be a little taxing. One thing I realized is I desperately wanted to go home. Seeing the roads here, seeing the view, I feel like I'm really home. Napagod ng bakla kakadrive. Ayan, na-emotional. So this is not just, an ordinary land trip. It's more of like a new beginning. Siguro midlife crisis to. There's always a way. Baku-baku man yung daanan na yan. Makakarating at makakarating ka din sa pupuntahan. Hindi mo man nakikita ngayon yung pupuntahan mo kasi ang daming blind curves. Sundan mo lang yung mga signs na nasa harapan mo. Prayers, guidance from above. You will get there. So after ko magpa-full tank dun sa Petron in Catbalogan, meron pa tayong natitirang 3 bars, meaning it can still drive for about 704 kilometers.